Okay, tayo po lahat ay tumayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Kami po, Panginoon, ay humihiling ng iyong habag at biyaya. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Gawin mong malinis ang aming puso, Panginoon. At kayo po siyang laging manguna sa aming buhay para alam namin, Panginoon, ang aming mga gagawin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Samahan mo kami, yakapin mo kami, Panginoon. Lukobin mo kami ng iyong banal na dugo para lagi kami malayo sa anumang gawain ng kaaway at protected kami, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, sa aming devotion. Kayo pong siyang manguna sa amin. Give us knowledge and wisdom, Lord, para maunawaan namin ang gusto mong iparating sa amin. Salamat po sa lahat ng mga kabutihan mo sa aming buhay. Sa bawat isang naririto ngayon, Panginoon, salamat. At ang aming pastor, inaalala namin sa oras na ito. In the name of Jesus, ang iyong healing, ang siyang ibigay mo sa Kanya, Panginoon. Ang fast healing, Panginoon, ang aming nire-request. Thank you, Father. Thank you. Salamat po. Okay. Ngayon pong umagang ito ay konting devotion lang. Late na tayo nag-umpisa. Galing po kasi kami rin galing akong work. Pero maaga rin pa tayo, maaga. Sorry po kami, late. It's okay, Pastor. So, ngayon po umaga, ang share ko lang sa inyo ay, dapat si Ate Lodi po ngayon eh. Kaso po si Ate Lodi daw ay nag-message po sa akin kagabi, kahapon na hindi daw po sila makakapag-church. Kaya ako magti-take over. Kaya namang i-text ko kayo na agad-agad. Di ba? So, ang ngayon po umagang ito, ang ating topic ngayong umaga, para madagdagan lang ng konting kaalaman at reminder, alam ko po alam natin ito. Ang ating pag-aaralan is wisdom. Alam natin yung wisdom na sinasabi ng Bible. What is wisdom? According po sa dictionary, ito babasahin ko. Wisdom is the ability to use knowledge, experience, and good judgment to make sound decisions and navigate life's challenges. Yun po daw ang meaning or definition ng wisdom sa dictionary. But in the Bible, wisdom is understanding life from God's perspective. Yung wisdom po na sinasabi ng Bible, wisdom guides us to live righteously and making choices that align with God's will. Yan ang wisdom. So, pagka walang wisdom na galing sa Panginoon at walang guidance sa Panginoon, hindi daw wisdom yun. Wisdom ng mundo yun. Sabi niya. Yung wisdom po, ang sinasabi, maraming minimension ng Bible, Old Testament and New Testament, 200 plus 300 plus Old Testament and 200 plus New Testament about wisdom. So marami pong binabanggit about wisdom ang Bible. But there's two types of wisdom na dapat natin malaman kung saan nanggagaling yung dalawang wisdom na daw na yun, nasabi ng Bible. Ang unang wisdom po ay galing sa world. Wisdom came from the world. At yung pangalawa, wisdom came from God sa langit. So wisdom came from the world daw, from the world. Sabi niya sa James chapter 14 to 16. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly and unspiritual and demonic. For wherever there is a jealousy and selfish ambition,
there you will find disorder and evil of every kind. Kaya kapag ang wisdom po ay galing sa mundong ito, hindi ka magiging successful sa buhay. Kaya sabi niya dito, disorder and evil in every kind. Sabi niya. Kumbaga, warsi-warsi sa Ilocano. Right? Bara-bara. Pagka wisdom na galing sa mundo, abay, bahala na. Na. Basta alam ko, ito, tama. Ito yung wisdom na tama. Okay na, gawin na natin. Pero yung sinasabi po na wisdom from God, sabi niya sa James chapter 3:17, but the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle, at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of God deeds. It shows no favoritism and is always sincere. Yun daw po ang galing sa wisdom from God. Pure, gentle, loving, etc., etc. No favoritism. No? Paano ba ma-acquire o makukuha yung godly wisdom na sinasabi ng Bible? Yan yung pinaka-importante. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo doon sa mundo dapat mag-focus. Kundi doon po tayo sa godly wisdom na sinasabi ng Bible. Paano ba natin makukuha yon, yung godly wisdom? Sabi niya sa Proverbs chapter 9:10. Ito po ang sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Meaning, wisdom comes from knowing and seeking and fearing God. Yun daw po yun. So doon nag-uumpisa yung wisdom. Siyempre, kapag wala kang eagerness na hanapin siya at wala kang takot sa Panginoon, warsi-warsi na lang yung buhay mo. Diba? Wala kang decision na, basta bahala na, okay na yan. Walang wisdom na galing sa Panginoon. So yung sabi niya, kaya sabi niya, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom daw. So we need to seek God in order to have a wisdom. And yun po ang unang-una dapat natin gawin. Dapat hanapin natin siya lagi. As sabi niya sa James chapter 1 and 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kaya kapag po ang tao, minsan mahina ang decision making, kulang ng wisdom yun. Wala yung simpleng mga bagay sa mundong ito yung decision sa finances, everything, no? Nagkakautang-utang na, nagkaka-problema ng pamilya, hindi niya kayang i-manage yung kanyang asawa, hindi niya kayang i-manage yung family niya. Lack of wisdom daw. Sabi ng Panginoon, hilingin mo at ibibigay sa'yo. Sabi niya, James 1:5, if any of you lack of wisdom, you shall ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hanapin mo daw, hingin mo at ibibigay niya sa'yo. Nare-request pala yun. Hindi pa pala nabibili, no? Nahihiling pala yun. Kapag lack of wisdom ka, abay, hingin mo at bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Iyan, kaya kapag may wisdom na galing sa Panginoon, matututo ka kung paano mag-manage at mag-budget ng finances mo, buhay mo, maayos mo. Lahat sa trabaho mo, maayos ang trabaho, maayos ang family, lahat, etc., etc. May wisdom na kasi na binigay ng Panginoon. Di ba? So, parang si Haring Solomon, di ba? At the younger age po niya, batang-bata, ang unang hiling niya lang sa Panginoon ay wisdom. At the younger age, 20 years old, mga batang-bata, no? Parang ako, bata. Di ba? Ang hiling niya sa Panginoon, wisdom. Imagine yun, dami niya pwedeng hilingin, pwede siyang humingi ng magiging asawa,
Pwede siyang humiling ng bahay, lupa, ari-arian, kayamanan, pero ang hiniling niya is wisdom. Kaya natuwa po sa kanyang ang Panginoon. Sabi niya, wow, ang dami mong pwedeng hilingin, pero yan ang hiniling mo sa akin. Kaya ang ginawa ng Diyos, dinagdagan niya. Hindi lang wisdom ang binigyan ng wealth, honor, at dinagdagan pa ang buhay niya ng mahaba. Sabi ng Bible. Imagine mo, ganun pala, no? Pag humihiling tayo ng tama lang sa Panginoon, ibibigay niya sobra sa atin. Wisdom, that's wisdom. Kaya huwag tayong hihingi ng sobra. Dahil baka hindi natin kayang i-manage. Malak tayo ng wisdom, no? Kaya, yun po ang kailangan natin. Ang wisdom na galing sa Panginoon. What are the benefits of wisdom sa ating mga believers? Pag tinanggap na natin sa Jesus at tayo sumunod na sa Panginoon, asahan po natin may benefits yun. As a Christian, we have a wisdom and there's a benefits of wisdom. Ano po yun? Meron lang 6 akong babanggitin tapos na tayo. Pwede na tayong umuwi. Hindi. Joke lang. So una, sabi niya, ang wisdom daw, it gives security. Sabi niya po sa Proverbs chapter 4:6, don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, and she will guard you. Pag may wisdom ka pala na binigay ng Panginoon, syempre, hindi ka mawawala sa turo niya. May wisdom ka eh. Diba? Kasi ang turo ng Panginoon is nandyan na lahat. So, iisipin mo lahat, susundin mo lahat ng mga turo niya, gagawin mo lahat ng tama. At pag minahal mo ang word niya, mapapamahal ka at iingatan ka niya. Ang comfort at guard ng Panginoon ay nasa iyo. Wisdom. That's wisdom. So, una po, it will give us security. Sabi ng Proverbs chapter 4:6. Security daw pagka tayo may wisdom. Number 2, right action towards others. Sa Colossians chapter 4:5, sabi niya po, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Maging matalino daw po tayo sa pakikitungo sa ibang tao. Samantalahin natin ang pagkakataon, sabi niya sa Tagalog. No? Samantalahin daw natin ang pagkakataon. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para alam nating makitungo sa tao. Alam mo yung makipagkapwa-tao. Alam mo makisama kahit sa bagay. Sa loob ng church, sa trabaho, sa labas, hindi ka suplado, hindi ka palamura. Pag Kristiyano ka na, may wisdom ka, alam mo makisama sa tao, alam mo magmahal ng tao. Kaya sabi niya, right action towards others. Yun daw po, Colossians 4:5. Yan po ang benefits ng wisdom. At pangatlo, ay malapit na. 3 na lang pagkatapos ito. Pangatlo, healthy body. Pagka may wisdom po tayo, bibigyan daw tayo ng healthy body ng Panginoon. Sabi niya, Proverbs chapter 4:21-22, do not let them out of your sight, wisdom. Keep them with your heart, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Diba? Siyempre, pag may wisdom ka, alam mo alagaan yung sarili mo. Wisdom yun, nagbigay ng Panginoon eh. Alam mo ka anong bawal. Pero minsan sarap kasi kumain, parang kami ni Pastor Romante. Tinira niya yung kamatis, ako tinira ko yung kare-kare. Sumasakit po dito ko. Kaya mukhang masakit pag magigitara ako ngayon. Pero it's okay. Kasi masarap eh. Pero pagkatapos nun, mag-ingat na. Wisdom. Pero kung walang wisdom binigay ng Diyos sa'yo, abay, hindi ka maingat sa mga ginagawa mo. So yun daw po ang
ang sikreto or benefits ng wisdom. It will give you a healthy body. Proverbs 21 to 22. Apat na. Kapit na. Wisdom gives us a good sleep. Oh, good sleep, ha? Ay, yan, sikreto yan. Good sleep, ha? Proverbs chapter 3, 24 to 25. Sabi niya po, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Have no fear of sudden disaster, of the ruin that overtakes the wicked. Ibig sabihin, kapag natulog ka sa gabi, wala kang iniisip, may peace ka. Kasi may wisdom kang binigay ng Diyos sa iyo eh. Diba? Ang sarap ng tulog mo, sabi nga sa akin ni Tintin, ba't kapag ka sumangdal ang likod mo, tulog ka kaagad, hilig ka kaagad. Eh, may wisdom ako eh. Oh, diba? Wisdom yun. Pambaga. Kaya, parang may dilator. May wisdom din pala ako, nakakatulog ako sa... Oo, wisdom. Kaya marami pong mayayaman na hindi nabibili ang tulog. Diba? Diba, marang successful sila sa buhay, pero wala. Hindi sila nakakatulog, nag-sleeping pills pa. Eh ako, kahit walang sleeping pills. Gusto nyo, sandal lang ako dyan, tulog ako agad, ha? Kasi may peace ang aking puso. May peace ang aking isip. May Diyos ako sa puso. And I have wisdom from God. Yun po ang sikreto daw. You will have a good sleep. Wisdom. Number 5, long life. Bibigyan daw tayo ng long life, ng wisdom. Sabi niya po, Proverbs chapter 4, 10 to 12. Listen, my child. Accept what I say, and the years of your life will be many. Papahabain niya buhay mo. I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk your steps, you will not be hampered. When you run, you will not stumble. So, the benefit of wisdom is long life. So, bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Iga-guide ka niya kahit lumakad ka, na may wisdom ka, kahit na anong circumstances, trouble, alam mong lusungin, alam mong daanan, kasi meron kang wisdom ng Panginoon. Kahit maraming sagabal sa iyong daan, alam mong daanan, alam mong ma-overcome, kasi may wisdom ka ng Panginoon. Kaya bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Amen? Amen po? At number 6, last na po. Wisdom brings, ito yung gusto ng lahat. Ako ito yung gusto ko eh. Brings prosperity. Proverbs chapter 8 to 18. Wisdom daw, with me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Siyempre, kapag may wisdom ka na binigay ng Panginoon sa'yo, at alam mong gamitin, sa lahat po ng aspect ng buhay mo, kapag negosyante ka, di ba? Alam mo, patakbuhin yung negosyo mo. Di ba? May wisdom ka ng Panginoon. Kasi meron naman po mga mayayaman na kaya nila magpatakbo ng negosyo. Yumayaman sila, di ba? Yung mga mayaman sila, yumayaman. Pero ang tanong, nakakatulog kaya sa gabi yun? Hindi sila makatulog sa gabi. Alam mo bakit? Kasi niisip nila yung kayamanan nila. Paano lalago? Baka mamaya manakawan sila. Wala silang peace. Di ba? Kaya yung sinasabi natin kanina, kapag may wisdom ka, meron kang good sleep. Ang mga mayaman, walang good sleep yan. Hindi naman lahat, pero pag may mga question naman na mayaman. Pero I don't think so na meron pa rin silang peace. Pagka mayaman na mayaman ka, I don't think na meron. Wala po. Kaya sabi niya, ang sekreto ng prosperity ay pagkakaroon ng wisdom. Papayamanin ka pag meron kang wisdom. Alam mo, i-manage ang lahat ng bagay sa buhay mo dahil may wisdom ka. Amen?
Tandaan po natin na kailangan nating hilingin sa Panginoon ang wisdom. Hindi niya binibigay yan sa hindi humiling. Kaya ang sabi natin kanina, no? The beginning of wisdom, no? Yung kailangan mong fear, matakot. Yung kailangan isik mo siya, hanapin mo siya, unahin mo siya, at ibibigay niya sa iyo yung wisdom. Yan ang sekreto. Kapag wisdom, walang saysay ang buhay natin. Walang guidance ng Holy Spirit sa atin. Dahil yan lang po ang ating kasangga. Kumbaga sa Tagalog, kasangga. Ano ba yung kasangga sa other word? Ha? Kakampi. Di ba? Yeah. So, lagi po nating hihilingin sa Panginoon na tayo bigyan ng wisdom para sa lahat ng desisyon natin sa buhay ay guided tayo ng Holy Spirit. Sabi niya sa John 14:26, no? Dapat daw hihilingin natin ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin, mag-guide sa atin. That's wisdom. May wisdom ang Diyos na binibigay sa atin. Hilingin natin ang wisdom niya. Araw-araw, pagising natin sa umaga, Lord, thank you sa umagang ito. Buhay po ako. Dahil meron kayong pangako sa akin na may good sleep ako kagabi. Salamat. Wisdom yun. Pasalamatan mo siya sa buhay mo dahil nagising ka sa umaga at hingiin mo yung guidance niya, yung wisdom niya na sumaiyo. Amen? At sabi niya po sa Proverbs chapter 16, 9-10, dito po ako magtatapos sa verse na ito. We can make our plans, but the Lord determines our step. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang magtutuwid ng ating hakbang. Kailangan natin ng wisdom niya sa araw-araw. Marami po tayo mga plano sa buhay, pero kailangan natin yung wisdom ng Panginoon na ibigay niya sa atin para maunawaan natin kung ano bang purpose ng bagay na to, bakit natin ito ginagawa. Kasi maraming Kristiyano ngayon na umaattend lang sa church pero lack of wisdom. Hindi sila humihingi ng wisdom galing sa Panginoon. Maraming titulado, bachelor's degree, masteral degree, pero walang wisdom na galing sa Panginoon. Ang wisdom po na nasa kanila ay galing sa mundong ito. Kaya lagi po nating hihilingin na ang wisdom ay galing sa Panginoon, hindi galing sa mundong ito. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Lagi mo kami, Lord, turuan, samahan, Panginoon, sa aming mga lakad. Bigyan mo kami, Lord, ng knowledge and wisdom na galing sa iyo para alam namin ang aming mga desisyon sa buhay kung tama o mali, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, lagi ng pusong tapat sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng init, ng pagmamahal sa iyo lagi, Panginoon. Huwag kami manlalamig. Ano man ang aming sitwasyon sa buhay ay ikaw lang ang aming uunahin, Panginoon, wala ng iba. Marami pong salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Ang bawat isang narito ngayon, Panginoon, aming itinadalangin. Salamat po at dinala mo ang bawat isa dito ngayong umagang ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na meron kami kanya-kanyang mga circumstances, problem, difficulties in life, Lord. Pero kay ikaw ang nakakaalam. At ipinagkakatiwala namin lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At inaalala namin, Panginoon, ang aming pastor muli sa oras na ito. Kayo ang siyang humipos kanya. Tuloy-tuloy niyo mo siyang pagalingin, Panginoon. Ang pagaan ng kanyang tuhod, in the name of Jesus, tanggalin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, kayo siyang magbigay ng kaginhawaan sa kanyang pakiramdam. Hipuin mo siya, samahan mo siya, Panginoon. Alam po namin ang kaaway hindi magwawagi sa kanyang buhay. At alam ko po, Panginoon, na
distraction ay laging ginagawa ng kaaway para kami ma-distract, Panginoon. Kaya sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo ang lahat ng mga balakid sa aming daan, Panginoon. Turuan mo kami kung paano kami lumakad ng totoo sa iyo at maglingkod sa iyo. Ingatan mo ang aming pastor at ang kanyang may bahay, Panginoon. Sa Ate Lodi, salamat po sa kanilang buhay, sa ginagamit mo sa church na ito. At ingatan mo sila lagi, Panginoon. Bigyan mo sila lagi ng comfort, Panginoon. Anong situation man nila sa buhay, ay ikaw nakakaalam, O Diyos. Kaya lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Samahan mo po sila sa pangalan ni Jesus. At ang aming mga leaders ng church nito, ang mga ginagamit mo, Panginoon. Dalangin po namin na tuloy-tuloy mo kaming gamitin. Magkaroon kami ng eagerness, Panginoon, para makahatak kami, Panginoon, ng mga kaluluwa sa iyo. At bigyan mo kami, Panginoon, ng eagerness para i-share ang goodness mo sa iba, Panginoon. Magkaroon kami ng concern sa kanila. Marami pong salamat sa umagang ito at sa aming practice, Lord, sa aming worship service ngayong umaga. Kayong siyang mag-ingat. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming gawain ngayong umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.